Hello, my dear. Hello, 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 mga my dear Pisces. This is going to be your March 23 hanggang March 31. Okay? So, March 23 hanggang 31, dapat weekly lang to. Kaso parang medyo bitin sa isasama na natin yung 30 and then 31. Okay? So, mga my dear, kumusta naman kayo? Kumusta naman ang ating buhay-buhay out there, mga my dear Pisces? How are you? I hope and pray, mga my dear Pisces, na nasa mabuti kang kalagayan ngayong mga oras na to. Ano daw mga pinagsasabi ko? That you are doing well, okay? That you are doing well habang pinapanood or pinapakinggan ng ating reading, mga my dear, okay? Kinakain ko na naman, my dear, ang aking salita, okay? So once again, ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, mga my dear Pisces, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. 8 cards tayo, mga my dear. 8 cards, March. Alam mo ka, simula na nabunutan ako ng ngipin, sumisingaw, sumisingaw na yung salita ko, March, okay? This is going to be March 23 hanggang March 31. Okay. So, first card natin, my dear, of course, sisilipin ko kasi wala akong taga-silip. This is the Queen of Cups. Ayan. So, ang nakukuha ko dito, my dear, na energy sa Queen of Cups is parang you are expecting, my dear Pisces, na anytime titigil kung ano tong nangyayari sa background mo. Okay? Yun na nakukuha ko dito. Parang anytime maayos din to. Nakukuha ko kasi, my dear, medyo maalon yung background mo dito. So, posibleng baka merong mga eksena na hindi mo nagugustuhan or baka merong mga nangyayari na, 'di ba, hindi mo talaga gusto. And ikaw to, my dear. Si Queen of Cups din, meron din tong mahabang pangunawa, my dear. Okay? So, posible, my dear, na you are trying your very, very best, my dear Pisces, na unawain kung ano tong sitwasyon na to at kung anong nangyayari dito, okay? But so far, nakukuha ko, my dear, na you are expecting and hoping, my dear, sa week na to, March 23 hanggang March 31, na mawala or mag-stop kung ano tong nangyayari in the background, okay? So, yun yung nakuha kong energy sa kanya. Iniintindi mo naman, pero at the same time, parang ayaw mo yung kung ano yung nakikita mo, my dear Pisces. Next card is the energy of the Fool card. Ayan. Sa dalawang card na to, my dear, dito muna tayo sa full card. Dito, my dear, parang gusto mo mag-start. So, posibleng baka gusto mong umalis ng bahay, gusto mong umalis ng trabaho, kasi hindi mo na nga nagugustuhan kung ano yung nangyayari, naiirita ka na. Pero at the same time, nakukuha ko na parang may pumipigil sa'yo para umalis doon sa lugar na yon or doon sa sitwasyon na yon. So, yun na nakukuha ko dito. May parang nag-i-stop, parang merong force, my dear, na hindi ka makaalis-alis, baka naaawa ka, 'di ba? Kaya parang nagdadasal ka na lang, my dear, sa week na 'to na sana maging matapos na 'to, sana maging okay na para hindi ko na kinakailangan umalis kasi pag hindi 'to mag-stop o hindi 'to magbago, aalis ako dito. Magpo-full card ako, magno-new beginnings ako. Okay, next na card, my dear Pisces, is the Six of Pentacles. Okay? So, sa energy ng Six of Pentacles, my dear, nakukuha ko dito is more on giving. I think napapagod ka na, my dear, na parang umintindi at umunawa sa kung ano man yung nangyayari dito sa Queen of Cups. Okay? Parang napapagod. Ito kasi yung pinaka-first card natin, my dear, no? So, siguro din, my dear, kaya hindi ka rin makapag full card or makapag new beginnings kasi baka meron mga tao na umaasa sa'yo. So, parang napaka-apektado nung decision mo, my dear, sa week na to. Yung baka may mga sinusuportahan ka or baka may mga sinusustentuhan ka or
baka may mga tao na nakadepende sa'yo, umaasa sa'yo, kaya hindi ka makapag-full card. Pakiramdam ko, my dear, ito yung pinaka main reason kung bakit hindi ka makapag-full card. Kasi parang iniisip mo yung kapakanan ng mga tao, ng ibang tao, kaysa sa kapakanan mo. Ibig sabihin, parang inuuna mo, my dear Pisces, yung sila. Inuuna mo sila na, ay, pag umalis ako dito, paano siya? Pag umalis ako dito, paano ako makakapag-provide? Pero, hindi mo talaga, my dear, nagugustuhan kung ano yung nangyayari sa energy ng Queen of Cups. Okay? So, hindi mo talaga siya nagugustuhan. You are hoping, you are praying, my dear, na sana maayos na to. Sana tumigil na to. Kung ano man itong mga alon sa background, kung ano man itong mga problema, sana tumigil na to. Kasi, kating-kati na talaga yung mga paa mo dito, my dear Pisces, sa energy ng full card na, ay, aalis na ako. Ayoko na talaga, aalis na ako. Gusto ko na talagang umalis. Pero iniisip mo kasi, my dear, sa energy ng Six of Pentacles na, paano yung mga umaasa sa akin? Paano yung, parang ganun. Paano ako makakapag-provide? Pag nag-resign ako dito sa trabaho ko na to, paano ako makakapag-provide? Magugutom yung mga parang nandoon ka pa rin, my dear, talaga na iniisip mo pa rin talaga yung mga tao, yung ibang energy. Okay? So, tingnan natin. Next card para sa ating mga my dear Pisces. Mahirap talaga pag meron ka talagang pusong mamon. Okay, mahirap lalo na sa pamilya, napakahirap. Kasi my dear Pisces, madalas 'yan sa mga reading ko. Simula nung nag-start ako mag-reading na lagi mong sinasakripisyo, my dear Pisces, yung sarili mong happiness, yung sarili mong kaligayahan. Lagi 'yan napapansin ko lang na parang minsan may naghihintay na sa yung opportunity, tatanggihan mo, kasi hindi mo maiwanan yung ganito, laging may mga ganun na eksena, my dear. Nananaig lagi yung awa mo at pagmamahal mo sa mga tao sa paligid mo. And wala naman masama doon, my dear. Pero minsan kasi pag nabaliktad na yung sitwasyon na ikaw na yung nangangailangan, wala naman yung mga tao na yun doon sa, 'di ba? Wala naman sila or wala naman silang magawa. The Knight of Pentacles, okay? Parang, nakukuha ko dito, my dear, you are dreaming for mas malaki pa. 'Di ba? Parang, you are looking forward, my dear, na magiging successful ako. Actually, yung last reading ko parang medyo connected dito eh. Sinabi ko dun sa last reading ko na this is from 16 hanggang 22 na parang wag ka lang magpaapekto sa kung ano yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo. Eto naman, my dear, this is about, ang nakukuha ko dito is, hindi ka makahakbang. Okay? Kasi sa energy ng night, you are looking forward ng mas maganda pang buhay. You are looking forward, my dear. Ang night kasi is hunting card to, my dear, na may kinalaman sa pera. Okay? And at the same time, ang Knight din, Knight of Pentacles, is energy din na parang nagtitipid ka or nagdadalawang isip ka bago ka mag-release ng pera. So, baka ang eksena dito, my dear, is for some of you, hindi mo na nagugustuhan yung nangyayari sa paligid mo. Ayan, medyo ano ko lang, my dear Pisces, ha? Hindi mo na nagugustuhan yung nangyayari sa paligid mo, sa environment mo. Okay? And then, nagdadasal ka this time, my dear, na I hope and pray na matapos na kung ano tong nangyayari na to. Para, alam mo yun, actually, gusto mo matapos to kasi I think gusto mo mag-new beginnings. Okay? Parang gusto mo mag-new beginnings dito, my dear. Parang nakukuha ko dito, my dear Pisces, na gusto mo maging stable yung isang tao. Ganun na yun, kasi medyo naano ako sa reading eh. Parang gusto mo maging stable. Dito, my dear, parang gusto mo maging stable si Six of Pentacles. Ayan, gusto ko maging stable ka eh. Para makalipad ako. Para, alam mo yun, para ma-chase ko yung dreams ko, magawa ko yung mga gusto ko, matupad ko yung mga pangarap ko. Kaso, paano ko magagawa yung pangarap ko kung hindi ka stable? Okay, yun na nakukuha ko dito na energy, my dear Pisces. Hindi siya stable. Kung ano man yung energy na yan, hindi siya stable. Kung sino man yan, kung ano man yan, hindi siya stable. Okay? Lagi mo nararamdaman, my dear Pisces, na kailangan niya lagi ng tulong mo. And nang dahil doon, nalilimitahan, my dear Pisces, yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo.
Yun ang nakukuha ko. Posibleng this energy also is dependent sa'yo, my dear Pisces. Masyado siyang dependent, hindi lamang sa usapin ng pinansyal. Siguro sa mga, maski sa mga gawain, maski sa mga, alam mo yun, masyado siyang dumedepende sa'yo. Okay? And nakakalimita yun, my dear, sa Knight of Pentacles mo over here. Sa pag-chase mo ng mga dreams mo. Okay? Sabi ko nga sa'yo, March 16 hanggang 22, sinabi ko na huwag kang dumikit sa mga tao. Correct me if I'm wrong ha. Correct me if I'm wrong. Okay? Sabi ko doon, huwag kang dumikit sa mga tao na negative. Na hinihila ka pababa, na nagiging dahilan para hindi ka makalipad or maka-progress. No, correct me if I'm wrong. I hope kasi ang laki ng interval ng reading na yon kumpara sa reading na to. Sana tama yung tama na reading mo to, okay? But so far, let's go back with your reading, my dear. Clarification. Eto na naman tayo. The Four of Pentacles. Anong sabi ko dito, my dear? You're stuck. Sa isang situation, you are stuck. Hindi mo ma-spread yung iyong mga pakpak, my dear Pisces. You are stuck with the situation. And ang isa sa nakikita ko dito, my dear, kung bakit ka stuck dun sa isang situation na yon, kahit napakalaki ng pangarap mo, kahit ang dami mong gustong ma-accomplish sa buhay mo, hindi ka makaalis-alis dyan sa sitwasyon na yan. Kasi meron kang sinasaalang-alang na energy. Hindi ko alam kung sino to, kung ano to, pero mas inuuna mo siya, my dear Pisces, gusto mo maging stable siya, gusto mo makatayo siya sa sarili niyang mga paa. Hindi ko na alam kung anong gagawin natin sa tao na to. Okay? But you are stuck. Sa first card natin, sa first row natin, my dear Pisces, you are stuck. Next, kasama ng ating full card is the King of Pentacles. Ayan o, gusto mo na maging si King of Pentacles, gusto mo na maging stable, gusto mo na magkaroon ng maraming pera, gusto mo nang ihakbang yung mga paa mo, my dear Pisces, kasi you really, really believe, my dear. I really, i-convert ko yung energy, siguro 16 hanggang ngayon, my dear, hanggang sa katapusan, 16 hanggang sa katapusan, my dear, you really, really believe, my dear, na pag hinakbang mo yung mga paa mo, you will be successful, you will be the King of Pentacles, okay? Pero hindi ka makaalis. Hindi ka maka-move, hindi ka makakilos, my dear Pisces, because of etong first na scenario natin, the Queen of Cups and the Four of Pentacles. Hindi ka dyan makaalis sa energy na yan. Okay? Next. Medyo controversial tong pangatlong row natin kasi Six of Pentacles eh. And dahil din sa energy na nasagap ko sa kanya. Tingnan natin, my dear Pisces. Ito yung card na nakadepende sa'yo eh. Dumidepende sa'yo yung ano na yon. Ayan o. The Two of Swords. Hindi ka makapag-decide. Tutulungan ko pa ba? Mag-i-stay pa ba ako? Hindi ka makapag-decide. Okay? Hindi ka makapag-decide. Sa energy ng Two of Swords, hindi mo alam kung anong gagawin mo dyan. And yun ang nagiging dahilan, my dear, kung bakit hindi ka makapag-decide sa week na to. Nai-stuck ka. Paulit-ulit tong sitwasyon na to. Okay? Paulit-ulit. Kasi I think na-read ko to, my dear, ng 16 hanggang 22 kung di ako nagkakamali. Okay? So, hindi ka makapag-decide because naaawa ka or baka hindi pa siya stable or alam mo yun? Hindi mo kayang iwanan. So, my dear, itong reading na to is gabay para sa'yo. Okay? Kasi baka nagtataka ka, my dear Pisces, bakit ganito tong week na to? Hindi ako makapagdesisyon. Urong-sulong ako. May gusto kong gawin pero hindi ko magawa-gawa. Ito yung dahilan. Ito yung reason. Okay? Naawa ka sa isang energy or posibleng maraming energy, posibleng pamilya mo, karelasyon mo, naaawa ka kasi, ay, hindi ko pwedeng iwanan eh. Hindi ko pwedeng iwanan. Wala akong sinasabi, my dear Pisces, na iwanan mo. Remember, kumukuha lang tayo ng gabay. Pero piliin mo, my dear Pisces, kung ano yung mga bagay na makakabuti sa'yo. Especially, my dear, kung may sarili na yung, ibig sabihin, hindi naman siya disable. Nasa tamang edad naman na.
kaya na magtrabaho, alam na kung anong tama at mali, 'di ba? Pero kung bata ang tinutukoy dito, siguro mga bata talaga na wala talagang kamuwang-muwang, naiintindihan kita na hindi ka makapag-decide kasi alang-alamang iwanan mo lang yung bata diyan o kaya ganyan. Pero kung ang tinutukoy dito, my dear, is meron ng tamang kaalaman, alam niya na kung ano yung tama at mali, hindi kayo pwede magsama all the time. At saka hindi pwede din, my dear, na nakadepende siya na nakadepende sa'yo kasi magkaiba kayo ng buhay. Okay? So, tingnan natin. At saka kung sa isang sitwasyon, iniisip mo siguro, my dear Pisces, na pag umalis ako dito, lalong magiging magulo, lalong magiging... My dear, decision nila yun. 'Di ba? Kung ikaw yung nagiging taga-boundary or nagiging taga-pagitan para hindi magkagulo yung kaliwa at kanan, my dear, may sarili ka rin buhay. At kung magkakagulo sila, magrarambulan sila, mag-aaway-away sila, desisyon nila yun. Once again, nasa tamang edad na sila, alam na nila kung anong tama at mali. You have here the Page of Cups. Nakikita mo may alon na naman ulit sa background. And ito, my dear, confirmation to ng ating Knight. Ito, my dear, ang pipigil sa'yo sa week na to. Okay? Ito ang magiging obstacle mo, my dear, sa week na to. March 23 hanggang March 31, mga my dear Pisces, dahil sa environment. Sabihin na lang natin, my dear Pisces, dahil sa environment. Okay? Yung environment mo napakagulo. And ipaparamdam sa iyo ng environment mo, my dear Pisces, na my dear Pisces, huwag kang umalis. Huwag mo kong iwan. Paparamdam niya sa iyo yun, my dear, ng iyong environment, ng mga taong involved. Ipaparamdam sa iyo, my dear, huwag mo kong iwan. Huwag kang mag-move on. Huwag mong ihakbang yung mga paa mo, my dear. Parang ganon. Ito yung pipigil sa iyo, my dear Pisces. Pero you know, deep inside your heart, my dear, na once na mahinakbang mo yung paa mo, once na gumawa ka ng desisyon, you will be the King of Pentacles. Which is, ang King of Pentacles, very stable tong card, lalo na sa usapin ng pinansyal. A provider na card. Okay? Urong-sulong, nararamdaman ko yung hesitation sa reading na to. Nag-hesitate ka, my dear Pisces, eh. Okay? Next, bottom deck of the card is the King of Swords. Kaya tinawag to na bottom deck of the card is meron siyang kandila. Teka lang. Kaya to tinawag, my dear, na bottom deck of the card kasi nga, this is a hidden message, my dear. Okay? This is a hidden message. Okay? Teka lang. Hidden message. Ibig sabihin, my dear, alam mo kung ano yung makakabuti. Yung isip mo at saka yung puso mo, my dear, i-separate mo muna sa week na to. Maging matalino ka muna sa mga desisyon na gagawin mo, my dear. Okay? Maging matalino ka muna sa mga desisyon na gagawin mo. Gawin mo yung, kasi you are giving meron ako nararamdaman, my dear, na alam mo kung ano yung gusto mo, alam mo kung ano yung gagawin mo, hindi ka lang talaga makakilos, eh. May pumipigil talaga sa'yo. Ayokong mag-suggest or mag-advise sa'yo, my dear, na ay iwanan mo na yan, or gawin mo to, or gawin mo yan. Ang masasabi ko lang, my dear, bago mag-close tong reading na to, is gawin mo kung ano yung sa tingin mo tama. Tama sa sitwasyon mo, tama para sa'yo, makakatulong sa'yo, okay, doon ka. Okay? And huwag kang magpakahiro, my dear, sa week na to. Huwag kang magpakahiro sa week na to. Nagigitna ka, magre-referee ka sa mga pakihimasukan mo yung buhay ni ganito, panghihimasukan mo yung buhay ni... My dear, unahin mo yung sarili mo sa week mo na ito. Kasi yan maglalabasan ng mga problema ng mga tao sa paligid mo. It is just a distraction sa iyo, my dear Pisces, para hindi ka makapag-focus sa sarili mo. Always remember, my dear, gagawin mo na intindihin ang buhay ng ibang tao kung ang buhay mo ay stable na. Pero kung ang buhay mo naman, my dear, ay tatagilid-tagilid, bakit mo unahin ayusin ang buhay ng ibang tao? Unahin mo muna ang buhay mo. Okay? So, medyo controversial itong sinasabi ko kasi baka ang tinutukoy dito ay nanay mo, tatay mo, kapatid mo, pinsan mo, anak mo. Medyo controversial to. Okay? Ayoko masyado magsalita ng mas malalim pa kasi baka meron ako mga masagasaan na ay hindi mo kasi alam kasi nanay ko ang pinag-uusapan natin dito or asawa ko ang pinag-uusapan or anak ko ayokong magsalita ng kahit ano. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo, my dear Pisces, is gawin mo kung ano yung sa tingin mo
tama at walang sisihan sa bandang huli. Gamitin mo yung isip mo. Huwag mong pagsamahin yung puso mo at saka yung isip mo sa week na ito kasi magiging magulo. Okay? So, my dear Pisces, yan ang reading mo or ito ang reading mo para sa yung March 23 hanggang 31, 2025. Somehow, my dear Pisces, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.